Sa likod ng simpleng bote, naglalaman ito ng mas malalim na kwento. Sa dokumentaryong ito, tuklasin natin ang mundong puno ng yaman, hindi sa ginto o pilak, kundi sa mga bote at iba pang kalakal. Ito ang simula ng kanilang kwento. Nagtungo ang aming team upang matunton namin ang lugar kung saan namamalagi at naghahanap buhay ang ating kawani sa episode na ito. Matapos ang mahabang biyahe, ay narating na natin ng tuluyan ang lugar kung saan kasama ni Tatay ang kanyang pamilya, Barangay Navarro. Sa bawat pag-usbong ng araw, isang bagong pag-asa ang sumisiklab para sa mga bago pa mag-alas 8 ng umaga ay naggagayak na silang pamilya upang simulan ang kanilang araw sa pangangalakal. Problema naming malaki sa kaming magbubuti, sa hirap ng buhay ng magbubuti. Minsan magkakaroon ka ng problema nga hindi mo sadya. Ikaw pa mapagbintangan. Kawawa kami. Halika kayo, pupuntahan natin si Tatay. Magandang araw po, Tatay. Pwede po ba pahawak po nito? Magandang umaga po. Ayan po. Kayo po sa Inocentes de la Cruz na po. Ako. So, ako naman po si Kyla Arwi, yung nakausap niyo po sa telepono. So, ako nga po pala ay isang estudyante po ng CBSU daan po sa Gen 3. Mapaparapatin niyo po ba kami na ma-interview po namin kayo ngayong araw? Okay. Ayan po. Ayan po. Maraming salamat po, Tatay. Kamusta po kayo, Tatay? Inocentes? Ayos lang naman. Ayos lang naman po. Paano po, tatanungin ko lang po kayo kung paano po kayo nagsimula yung kwento nyo po bilang isang magbabakal bote po. Ang una talaga namin dito pagbabakal, galing pa ako sa Tondo. Nangangalkal muna kami ng basura sa Smoky Mountain. Hanggang nakaipon-ipon kami kaunti, makaraos lang, ipon kaunti yung puhunan. Ito, nagpatuloy kami ng ganito, nakarating kami ng Cavite. So, bago po kayo pumasok po sa ganitong trabaho or sa ganitong pagkakakitaan po, ano po yung, may mga trabaho po ba kayo dati or bakit nyo po siya naisipang pasukin po? Una talaga ng dito pagdating namin sa Maynila, construction po. Construction. Ay sa natutunan namin itong paghanap buhay nito, sapat naman sa pangailangan namin at di na mga apply. Opo. Hirap mga apply ng trabaho. Opo. Mahirap na po. Nagpatuloy na lang ako dito. Hawak namin ang oras namin. Ito po yung parang nagbibigay po sa inyo ng kabuhayan. Nakakaraos pang araw-araw. So sa susunod po na tanong po, sapat po naman yung kita niyo sa araw-araw po sa mga gastusin niyo po sa pamilya niyo po? Depende lang po. Minsan sapat, minsan din sumobra kami, minsan din kulang. Gawa ng di man parehas ang lakad sa pangalakal namin. Nakadepende po sa makukuha niyo po sa Depende sa makukuha. Kagaya nito ngayon, nakita niyo kanina, kulikta-kulikta lang, kulikta, ipon-ipon. Pagkahapon, deliver. Makaraos na kami. Ayan. Sa pamamagitan ng Philippine Statistics Authority, ang Pilipinas ay kasama pa rin sa mga bansang sobrang naapektuhan ng kahirapan. Ayon sa census, mahigit kumulang 22% ng pamilyang Pilipino ang iwan sa laylayan, kagaya na lamang ng pamilya nila Tatay. So, ilan po ba sa pamilya niyo po yung kasama niyo po sa ganitong trabaho o sa ganitong pagkakitaan po? Yung una talaga sumunod sa akin sa paghanap buhay ng ganito, yung anak kong lalaki doon sa Isipan, sa Paramount. Apo. At ang nandito, dalawa to nandito, bali tatlo, apat, panglima itong dito sa harap. Pero hindi yan permis, minsan nag-extra ng construction. Depende sa hiyang ng katawan ng tao kung ano hanap buhay gusto. Bale mga anak niyo po. O, mga anak ko lahat po yan. Apo.
wala naman maituro sa kanila iba kundi yan. Opo, yun po Hindi yun. naman nag-aaral. Hindi, yan, patuloy. Paano natin po na papanatili po yung halaga ng mga bote sa pamamagitan po ng wastong pagre-recycle po? Sa ano po, sa ano, sa Ano po, yung paano po siguro na papanatili po yung mga bote po na nakukuha niyo po sa pamamagitan po ng wastong pagre-recycle niyo po? depende po sa buyer namin ang binibintahan namin ng junk shop. Kung Sila po halimbawa, sila na nagko-control sa amin kung alin yung nag-stop buying, alin yung nagpatuloy. Sila po yung namamahala po. Sila rin ang nag-control sa amin. Itong kalakal nito, stop buying, kagaya itong karton. Apo. Bumaba ang presyo. Kami na magbubuti, yung naggala, nangulikta dito sa mga tao, kumontrol din kami kay logi naman kung yan ang tutukan namin. Apo. Kumbaga po, iba-iba rin po yung Oo. ginagawa. So, pagkatapos niyo po mga lakal, ano pa po yung mga ginagawa niyo sa mga gamit po na nabibili niyo po or nakukuha? Pag may gold, yung pwede namin gamitin sa bahay, gamitin namin sa bahay kaysa bibili pa kami. Apo. Pero yung mga pang-recycle na talaga, junk shop na talaga ang bagsak mo. Yung mga mabebenta po, Oo, yun po yung- yung binibigay niya. Tapos yung makikip niyo po, Oo. yun po yung... Mahalaga po ba ang tama at maayos na paghiwalay po ng iba't ibang basura na nakukuha niyo po? Alin pa? Yung, mahalaga po ba yung paghiwalay-hiwalay po ng mga uri po, iba't ibang uri po ng basura na nakukuha niyo po? Ay, kasi kanya-kanyang presyo, Apo. kanya-kanyang halaga. Apo. Kagaya sa bote, bote lahat pero kanya-kanyang halaga yon. Kagaya sa plastic, plastic lahat pero kanya-kanyang kanyo. Bale. Kagaya ng sa soft drinks ng mga bote, saka yung mga galon ng ganyan, paghiwalayin yan, iba-ibang presyo niyan. Apo. May kanya-kanya pong presyo. So, dito po nagsisimulay po yung tunay na process po o proseso po ng recycling na po. Oo, Sa paghiwalay-hiwalay po ng paghiwalay talaga, kailangan naka-arrange lahat yun. Apo. Kasi Pwede may naman kanya-kanya po siyang gamit. Hindi man pwede paghalo-haluin yung pag-recycle. Kanya-kanya talaga yan. Apo. Yan. Sa next po na tanong, paano po natin mababalik po yung dignidad ng mga plastic po na nakukuha nyo sa nagiging, di ba po, nagiging pollution po siya sa ano natin, sa lugar natin. So, paano po siya nababalik yung dignidad po sa pag binibenta niyo po siya sa junk shop, di ba po? Paano po nababalik yung importansya po ng plastic po or dignidad po ng plastic na nakukuha niyo po sa pagbebenta po sa junk shop? Di ba po, yung usually po na mga plastic po is na nakukuha natin is nagiging pollution na po siya sa atin. So, paano po siya nababalik yung dignidad niya po? Kailangan i-arrange lang din na maayos yung Apo. Yung sa pagre-recycle din po siya. pag-recycle. So, sa next po na tanong, dapat po ba nating baguhin po yung tingin po sa plastic? Di ba po mahalaga rin po siya sa inyo bilang isang mga lakal po? Sa tingin niyo po, dapat po bang maibalik yung kagandahan po ng tingin natin sa plastic? Tingin sa plastic ko. Pag mapunta na yata doon yan sa pabrika, sila na doon na nakakaalam kung ano nila gawin. Apo, kung Kami paano kasi po nila- nangulikta lang kami. Apo. Tapos deliver sa junk shop. Ang junk shop ang mag-deliver to Nawan. Yun na ngayon ang Apo. mga factory na ngayon Bale po, sa kanila na po nasa kanila nakadepende na ang na po. proseso kung paano. Apo. Dulot na lamang ng kabutihang loob ng orihinal na nagmamay-ari ng lote ay nagkaroon ng munting tahanan, sina tatay. Sa munting barong-baro nito, pinapahinga ni tatay ang kanyang pagod na katawan mula sa isang buong araw na babad sa init at pawis. Sa munting barong-baro na ito ay kasama niya ang kanyang may bahay na sinasamahan siya sa lahat ng unos at pagsubok sa buhay.
susunod po na tanong, sa tagal po ng pangangalakal niyo po, may mga naranasan po ba kayong mga problem po habang nangangalakal? Marami. Ano-ano po kaya yun? Gaya niyan. Halimbawa, nag-asa kami nga ang aming nabili ayos. Yung pala hindi. Hindi naman natin akalain. Kami namimili lang. Pagbayad ka, natapos may problema pala. Yan. Isang problema naming malaki sa kaming magbubuti, sa hirap ng buhay ng magbubuti. Minsan magkakaroon ka ng problema nga hindi mo sadya. Ikaw pa mapagbintangan. Pero binibili mo yon, nakuha lang sa'yo. Ikaw lang nakuha ng ebidensya. Problema na. Kawawa kami. Akala nilang magbubuti, lahat na lang gagawin. Hindi ho. May puhunan ho. Manghiram kami ng puhunan sa junk shop, kumainday namin. Gagawin pa ba namin yun? May nagpahiram naman. Ayun, may kaso na kami. Kumbaga po, Napamili lang ng wala sayos. Hindi naman nakalain talaga. Sino bang magduda nga ganun gawin? Kung akala niyo po, makikita Yan ang number 1 namin problema sa magbubuti. Okay. Pangalawa, itong pwesto namin. Nagpwesto lang kami, walang paalam. Kasi wala naman kami pera pang upa. Pero hindi naman. Pag oras palisin, alis. Ganun lang. Kumbaga po, kung ano lang po yung kumakain. Oo, kung ano lang pagkikitaan. Makita namin nga maghapon, ibenta para makakabili kami ng bigas. Kumbaga po, mahalaga po sa inyo to sa ibang tao. Kung Oo, magiging problema. totoo yan. Ganun. Kung wala yung iba, wala rin kami. Opo. Ganun po. Sa susunod po na tanong, may pagkakataon po ba na nasugatan po kayo o na-aksidente po kayo Permis habang po. nanganganak? Permis po. Ito. Mga sugat na yan, sa bubog yan. Yan. Sobrang Mali. hirap po. Kagaya na kaganina, nagbuhat kami, na-disgrasya. Di ba naulugan ako ng isang buti kaganina, na-disgrasya. Pag buhat mo gano'n, nakakayot sa balat mo. May mga naupo. Karaniwan na namin yan magbubuti. Opo. Sugat. Ayun. Sa susunod po na tanong, gaano po kahalaga sa inyo yung pangangalakal po? Malaking halaga sa amin, ma'am. Pang-pamilya talaga. Pang-pamilya talaga. Kung pangailangan namin, halimbawa wala kami ngayon, gagalaw kami. Wala lang kaming oras sinasayang. Gagalaw kami. Pag-uwi namin, solve ng problema namin. Madali lang dito ang pangailangan sa pamilya. Kung May mga nag-aaral po ba kayo? sa ngayon, wala na po. Mga apo na lang. Pero natutustusan naman po yung pagkain sa araw-araw. Oo naman. Kayang-kaya, tustusan din. Sa pangailangan lang, pagkain. Kayang-kaya. So, paano niyo po natutunan po yung paraan po ng paghiwalay po ng mga basura? Tinuturo po ba sa inyo? Taga-dyan sa pa rin po ang nag-control. Yun sila. Sila nagsabi, ito reject, ito wala na to, ito tapo na to, ito pwede to, ito sama dito, itong presyo nito, itong presyo nito. Kaya bukod-bukod na dahil sa presyo. So, last po na tanong, paano niyo po masasabi na, or gaano po kahalaga sa inyo yung mga tinatapon lang po ng mga tao or ino-consider lang po nila ng mga Malaki basura? rin po. Oh, kagaya na sa amin, minsan mga may kaya sa buhay. Hindi na nila kailangan ng isang bagay nila. Minsan binibigay na lang sa amin. Okay. Malaki din tulong sila sa amin. Yung paggala namin, pagpangulikta namin, inaano lang namin. Minsan, patsimpuhan na hindi na nila gamit. Merong maawain. Tay, yun na yan tay. Uwi na yan tay. Pero di ibang babayaran. Kailangan din. Sa bawat bote na inilalagay sa kanyang kariton, buhay ang nakatago. Alamin natin ang mga proseso sa pagbabakal at recycling. Mahalaga ang tama at maayos na paghihiwalay ng iba't ibang uri ng basura. Dito nagsisimula ang proseso ng tunay na recycling.
Pagkatapos ng pakikipag-usap ko kay tatay, ay nadatnan namin ang kanyang bunsong anak na babae at ang manugang nito. Katulad ni tatay, ay ito rin ang nagsisilbing hanap buhay ng pamilya ng kanyang anak. Kasi po, sa pagiging manugang niyo po kay tatay, may mga naitulong po ba si tatay sa inyo sa pamamagitan po ng Meron naman po. pangangalakal po? Kailan po ba kayo naging part po ng pamilya ni tatay? Yan na, 2010 kami na eh. Apo. So, yung asawa niyo po yung ni tatay? Ayan po. Ayun po. Ang ganda ba? Sa sa pangangalakal po, may mga naiabot na po ba yung gobyerno sa inyo na tulong? Ay, wala. Wala po. Wala po. Wala po. Hindi, yun lang. Hindi gapang lang Opo. sa sarili. Alam niyo po ba kung ano po yung napagtapos ni ate po? May ano ba natapos mo, Main? 6. Elementary? Elementary po. Kaya ako graduate mo. Ah, Apo. Bale po, gaano po naging mahalaga po sa inyo yung pangangalakal? Malaking bagay ko sa amin. malaking bagay ko kasi sa amin yun eh. Dito kami nakakuha ng Dito kami nakakuha ng pambiling bigas, bao, ulam, bao sa mga bata. Mga bata. Yun ang naan namin eh. Na hindi po naibibigay po Mm. sa inyo ng gobyerno. Ayan. Isa po kayo sa anak po ni tatay? Pang-ilan po kayong anak? Bunso. Bunso po kayo. So, sa buhay niyo po, gaano po kahalaga po na magkaroon po kayo ng isang mangangalakal po na tatay? Paano po siya nakatulong po sa inyo? Sobra. Opo. Kahit may pamilya kami, nakakatulong pa rin sila sa amin. Opo. Nabibigyan-bigyan pa rin kami. Bale po yung natapos niyo po is Parang hindi naman ako nakatapos ng grade 6. Tungtong lang. nakatuntong po kayo ng grade 6. So, ano po yung may natanggap po ba kayo sa gobyerno na kahit po, abang si tatay po nangangalakal po, ganun na po. Wala po kayong natanggap na tulong. Opo. So, ano-ano po yung mga halimbawa po ng mga na-achieve niyo po dahil po sa pangangalakal po ni tatay? Kumbaga po, napakain po kayo, ganun po. Kung ano po yung mga natawid niyo po dahil po sa pangangalakal po ni tatay. Hindi ko maano kasi nagbibigay-bigay lang naman yun. Opo. Sa mga apo, binibigyan-bigyan niya. Opo. Kumbaga po hanggang ngayon po nakakaabot Hanggang po si ngayon, tatay. nakakabigay-bigay siya. So, ano po ba yung makakwento niyo po? Nangangalakal din po ba kayo? Or Yung asawa ko na. yung asawa? Sa bahay lang po. Ayan po. Sa araw-araw na pagharap natin sa masalimuot na mundo ng realidad, ay marami pa rin sa atin ang nakakaranas ng kahirapan at lubos na pangangailangan. Sa kabila ng napakaraming pangarap na natutupad sa ilan, ay marami pa rin ang pangarap na napag-iiwanan. Sa dokumentaryong ito, ay ating nasaksihan ang isa sa maraming tao na hindi naaabutan ng abot palad ng gobyerno na sapat na tulong na kinakailangan at pagkakataon na mabigyan ng trabaho na dapat sana natutustos sa araw-araw nilang pangangailangan. Sa bawat yugto ng kanilang buhay ay kanilang nararanasan ang iba't ibang hamon ng kahirapan, mga peligro. Masasabi niyo po sa ibang mga ngalakal o sa mga nakakapanood po ng video po na to o documentary? Ang importante lang talaga sa mga ngalakal na mangalakal na ng maayos, iwasan yung magkakaroon ng bulyaso, iwasan din ng wala kang inargabyado na tao. Makuha mong kalakal sa magandang pag-uusap sa tao. Hindi pilitin ang ayaw. Yun lang ang ano ko sa kapwa magbubuti. Kasi isang nakasira sa amin yung mga gano'n na bagay nga iba. Di ko na lang din sabihin kasi alam na nila yun kung ano. Apo. Yun na lang din. Ako, matanda na ako dito naglalakal, wala pa akong problema sa ibang bagay. Ang problema lang talaga, makabili ka minsan ng
binibenta na hindi kanila. Nabili namin, bininta sa amin, pero hindi pala sa kanila. Sa amin nagkakaroon ng problema, yun lang. Pero yung sabihin nga mangargabyado ng kapwa, wala. Habang kami ay nasa daan patungo sa lugar kung saan karaniwang nangangalakal si tatay, ay nakausap ng isa sa aming team ang kanyang katuwang sa buhay. Parang mura Mura pang bigas dati eh. Oo. Kami nga rin na kami, may lupa kami. Kasi lang tsaka sa Batangas. Ang problema, lupa pa lang talaga siya. Wala siyang tanim pa. Kayo na Ang kagandahan lang doon ay kami na yung mismo natatanim. Yung mga caretaker na Yung namin. mga katao. Mga tao doon. Para, kumbaga kahit mo, kasi balak talaga doon ay paupahan. Gagawin paupahan. Siyempre, sa wala pang budget, lupa pa lang ang nabili. Tanim lang muna. Para, laki naman ng lupa. Pwede tanim Pinya ng ang mga ano doon. prutas. Pinyang marami Pinya, doon sa pinya. silang. Silang, tsaka sa Batangas naman ay ang patok na tinatanim doon nila, pakwan. Pakwan na tinatanim doon. Taga Batangas ang may-ari talaga. Taga Batangas. Doktor. Doktor ang may-ari. Yung pag napunta dito yan, huwag kayong aalis dito ha. Ang kwento sa akin ni Kanisali napakabait niyo raw mag-asawa. Magtanim na magtanim, ang tanim nyo, inyo ang makukuha. Ngayon, nasa sa inyo na yan kung magbibigay kayo sa amin. Yun ang magandang kasi tanim nyo na. Sa inyo pa rin mapupunta yung pera. Kahit sabihin niyang bigyan nyo na lang siya, di ba? Kahit hindi mo siya bigyan, okay lang sa Saka kanya. pinakikialaman lang niya dito, yung palay lang. Pare lang. Hindi Pero siya yung nakikialam pera, sa yung mga kamit na tanim-tanim. Hindi. Pero sabihin nyo pag nakabenta kayo, nahingi naman siya o kung sa loob nyo lang binibigyan. Hindi, Gulay lang, Oo, inausahan niya yun. Hindi mabait nga unyari ng lupa ko. makikilala ng madlang bayan, yung midwife dyan sa Malabon. Ayun daw ang may-ari. Hindi, caretaker lang din siya. Pero yun daw, pero ang sabi niya, yun ang nagpaaral sa kanya. Parang inadapt ba siya? Pero ginawa din siyang caretaker dito sa lupa. Parang inampul lang din ng pag-arali. Pero nakatapos. Pero ilang taon mo kayo naggulay? Gulawang gulay. Ako? Ilang taon na ba? Kung ilang taon kami nakatira dito. 18 years na kayo naggugulay dati pa? Dito. Tagal na rin. Pagka dumating ako dito na may gulay, nagkakuha na naman akong gulay, pinaano ko dyan. Dinidisplay. Ganyan talagang Kaya minsan kinakansawan ko yung asawa ko, mas malaki kita ko sa'yo. Kaya talo niya sa tatay. Sa suwagin naman talaga, malaki naman talaga ako. Kasi pag dumating na rin ako sa hapon, at tanghali. Sold out na, us na. Anuhin nyo yan. Iluto nyo. Ayan, anuhin nyo. Ganun, mga bata, mga anak ko dito. Ngayong natunghayan mo ang kwento ni tatay at ng kanyang pamilya, bilang isang Pilipino, ano ang kaya mong gawin para maisama sila sa kaunlaran na tinatamasa daw ng Pilipinas? Muli, ako nga pala si Kyla Arwin ng Cavite State University. Paalam.